Ano daw yung masasabi ko tungkol sa mga flood control projects or yung mga ghost projects ng mga contractors sa DPWH? Well, medyo nakakatawa mang isipin, pero yung issue na yan, matatawag nating scratch on the surface pa lang. Alam nyo kung bakit? Kasi DPWH, flood control projects pa lang yan. As in flood control projects. What if masilip pa yung mga projects sa mga tulay, projects sa mga daan, projects sa iba't ibang mga infrastructure, 'di ba? At isa pa, isang ahensya pa lang ng gobyerno 'yan, DPWH pa lang. Kumusta pa yung ibang ahensya ng gobyerno? So ang masasabi ko lang diyan, ganyan katindi, ganyan katalamak ang korupsyon sa Pilipinas. At ano naman daw yung masasabi ko sa mag-asawang Diskaya? Sa totoo lang, wala akong masasabi sa kanila at wala rin akong gustong sabihin sa kanila. Pero, meron akong gustong sabihin sa lahat ng mga magulang at sa lahat ng mga guro. Alam nyo po, 20 or 30 years from now, lahat ng mga politikong korap ngayon at lahat ng mga taong nagsamantala sa kaban ng bayan, 20 or 30 years from now, they would either be sick or dead. Kung wala man po silang sakit, malamang patay na sila. At sino po ang susunod na gaganap sa mga tungkulin nila? Sila po yung mga kabataan ngayon. Kaya hinahamon ko po lahat ng mga magulang at lahat ng mga guro. Tanggalan po natin ng korupsyon sa utak ang mga anak natin sa bahay. Sa mga guro naman, tumulong tayo para lalong matanggal ang korupsyon sa utak ng mga estudyante natin. Para sa ganon, 20 or 30 years from now, kapag itong mga kabataan ngayon na ang naluklok sa posisyon at gumawa sa mga bagay na ginagawa ng mga taong nasa gobyerno ngayon, hindi po sila mangungurakot. At kapag nangyari yon, itatak nyo po sa bato, the Philippines would be a better society. Baka hindi nga po better eh. Baka pagdating ng panahong yon, the Philippines would be a great society.